Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pinakamainit na balita dito sa mundo ng crypto sa araw na ito. Yan mula po sa controversial na report ng BIS or Bank of International Settlements hanggang sa matapang na sagot ng Coin Fund President tungkol dito at pati na rin ang malalaking posibilidad sa taong 2026 ay magbukas itong si Charles Schwab ng spot Bitcoin trading para sa kanyang mga clients. Kaya marami po ang naguguluhan at natatakot sa direksyon ng crypto dahil po sa mga isyong ito. Pero sa video na ito ay bibigyan po natin ng linaw ang mga kaganapang ito at pag-uusapan natin kung bakit sinasabi ng BIS na delikado ang crypto at DeFi at ano po ang opinyon ng mga leader sa industriya at kung paano po ito posibleng makaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa pinakaunang malaking balita natin dito sa araw na ito kung saan ay tungkol po ito sa sinabi ng BIS tungkol po sa crypto at saka DeFi. Ayan, nitong April 15, naglabas po ang BIS ng isang report na nagsasabing maaring makasama raw sa financial system ang lumalawak na paggamit ng cryptocurrencies at saka decentralized finance or DeFi. Ayon po sa kanila ay may posibilidad na mas lalong lumaki ang agwat ng mayayaman at mahihirap dahil sa crypto at maaari ring maapektuhan ang financial stability ng mundo. Sabi pa nila, umabot na raw sa critical mass ang dami ng tao at perang umiikot sa crypto, kaya dapat na itong tutukan. Isa rin sa mga puntong tinalakay ng BIS ay ang paggamit po ng stable coins para maglipat ng halaga sa loob ng crypto ecosystem. Dahil dito, gusto po ng BIS na higpitan ang regulasyon sa mga stable coin. Dapat daw siguraduhin na may sapat itong reserves para ma-redeem sa totoong dollar, lalo na sa panahon ng market stress. Ang mas mabigat pa rito ay ang sinabi ng BIS na dapat ihiwalay o i-contain ang crypto markets mula sa traditional na ekonomiya. Para bang sinasabi nila na huwag hayaang makapasok ang crypto sa mas malawak na financial system. Ayan, dito naman po tayo sa tungkol sa inilabas na pahayag ng Coin Fund, presidente po ng Coin Fund. Ayan, at bakit po siya tinuligsa? Ayan, hindi po pinalampas itong si Ginoong Christopher Perkins. Siya po ang presidente ng Coin Fund. Sapagkat isang araw matapos po lumabas ang report ng BIS ay nag-post po siya sa kanyang X account na dating Twitter at tinawag po niyang dangerous. Ayan, or mapanganib daw ang rekomendasyon ng BIS. Ayon po kay Ginoong Perkins, ang mga sinabi ng BIS ay parang bunga ng takot, kayabangan o kakulangan sa tamang kaalaman. Ang pinaka-bold o pinakamatapang na pahayag po niya ay ang katagang crypto is not communism. Kaya yan, ang tindi po niyan. Hindi raw communism ang crypto. Ayon po sa kanya, ang crypto ay parang bagong bersyon ng internet. Isang paraan para kahit sino ay magkaroon ng access sa financial services basta may koneksyon sa internet. Hindi raw ito isang bagay na pwedeng kontrolin, kagaya ng hindi mo rin kayang kontrolin ang internet. Para kay Ginoong Perkins, ang panawagan po ng BIS na i-isolate ang crypto ay hindi lang backward thinking, kundi isang banta sa kalayaan ng tao pagdating sa pinansyal na kalakaran. Ayan. Ngayon is ano naman po ang plano ni Ginoong Charles Schwab para sa Bitcoin. Ayan. Para naman po ito kay Bitcoin. Samantala, habang mainit po ang debate sa regulasyon ng crypto, may ibang balita naman po na nagbibigay ng pag-asa sa mga crypto enthusiasts. Ang CEO ng Charles Schwab, isa po sa pinaka malalaking investment firm sa Amerika, ay nagsabing posibleng simulan nila ang kanilang spot Bitcoin trading para sa kanilang mga clients ngayong April 2026. Next year po yan.
Ayan, April 2026. Ayon po kay Ginoong Rick Wurster, siya po ang CEO ng Swab. Halos 70% ng traffic sa crypto-focused websites nila ay hindi pa mga kliyente. Ibig sabihin ay maraming tao ang interesado. Kaya gusto nilang samantalahin ito at balak po nilang mag-launch ng diretsyong crypto trading sa loob ng susunod na 12 buwan mula ngayon. Bagamat matagal-tagal pa ito, malinaw na nagkakaroon na ng interes ang mga traditional na institutions sa crypto. Isa itong patunay na hindi kayang baliwalain ng mga matitinding kumpanya kung saan ay ang potensyal ng digital assets. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para po sa atin na nag-i-invest sa crypto, may dalawang malaking epekto ito. Una, ang report po ng BIS ay posibleng maging basihan ng mga bansa, pati na rin ang Pilipinas, para gumawa ng mas mahigpit na regulasyon. Kung mangyari ito, pwedeng magkaroon po ng mga limitasyon sa paggamit ng stable coins, DeFi protocols, o kahit direct crypto access. Posibleng tumaas po ang mga bayarin o kaya maging mas mahirap mag-cash in at saka cash out. Pero sa kabilang banda, ang mga balita mula kay Charles Schwab at ang reaksyon ni Ginong Perkins ay nagpapakita na marami pa ring naninindigan sa open finance movement. Kapag tinanggap ng mas maraming traditional institutions ang crypto, mas lalaki po ang market at mas magiging accessible ito sa mga ordinaryong tao kahit sa mga Pinoy. Sa madaling salita, habang may mga nagsasabi na delikado ang crypto, may mga naninindigan na ito ay daan patungo sa financial freedom. Depende ito sa kung paano ito babalansihin ng mga gobyerno at regulators. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman dito ay sa totoo lang, hindi po maiiwasan ang takot at pagdududa pagdating sa mga bagong technology, gaya ng nangyari sa internet noong mga taong 90s. Maraming nagsabi na delikado daw ito. Pero ngayon, hindi na natin kayang mabuhay ng walang internet. Ganon din po sa crypto. Oo, may risk. Oo, may scam. Pero may potensyal din itong baguhin ang paraan ng paghawak natin ng pera, lalo na sa mga bansa tulad ng Pilipinas kung saan maraming tao ang walang access sa traditional na bangko. Sa tingin ko, ang dapat gawin ng mga regulators ay makinig at matuto. Yan, bago po maglabas ng mabibigat na batas. Dapat pag-aralan po ang kabuuan ng technology, hindi lang ang mga posibleng problema, kundi pati na rin ang mga benepisyo. Hindi natin kailangang ihiwalay ang crypto sa mundo. Kailangan natin itong unawain at gamitin ng tama. At yan, sa kabuuan ay kung ikaw po ay isang Pinoy trader o investor sa crypto, ito ang panahon na mas kailangan nating maging updated, mas maging mapanuri at mas maging responsable sa mga pinapasok natin na mga project. Hindi lahat ng bago ay masama, pero hindi rin lahat ng makintab ay ginto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.